Spooky Horror Stories. Mga idol, mayroon po tayong bagong channel. Dito ko po ilalagay yung mga compilation natin sa story ni Aroma. Paki-subscribe mga idol. Ilalagay ko yung link dito sa comment section. So maraming salamat sa mga mag-subscribe at sa mga patuloy na tumangkilik sa ating mga bagong upload. Shoutout tayo mga idol sa lahat ng aking mga member, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nakikinig sa ating mga kwento. Maraming salamat mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard, sa mga blind community, sa mga beaker at sa mga patuloy na nagko-comment, nag-likes at nag-share sa ating mga video. Simulan na po natin ang ating kwento. Agad na inutusan ni Binjo ang itinurong opisyal na pamunuan ang mga natitirang mga sundalo para iligpit ang lahat ng mga nagkalat na mga bangkay doon sa paligid at ilagay ang lahat ng mga ito sa isang lugar lamang. Ngunit dapat na ihiwalay ang dalawang namumuno sa mga ito, ang mga bangkay nila ni General Bantog at Pinunong Rudy. Takot at mabilis naman na tumalima ang lahat sa mga ito. Wala nang dahilan para manatili pa sila sa kanilang suporta sa gobyerno na alam nilang mali at karamihan sa mga sundalong ito isinusuka na ang pamamaraan at pamamahala ng gobyerno sa buong lugar. Samantalang doon sa bandang harapan ng dagat, isa-isang napatigil sa pagpapaputok ang mga barko dahil sa ginawang pag-atake nila ni Lolo Simeon, hanggang sa tuluyan ng napatay nila ang mga namumuno sa mga ito at nahuli. Umabot din ng ilang oras ang naging bakbakan at sa huli tagumpay ang grupo nila ni Aroma sa pagbawi kay Tata Agustin at sa pagkubkob sa kuta dito sa isla ng Mohon. Wika nitong si Lolo Simeon. Isang malaking tagumpay ang ating nagawa. Hindi natin magagawa ang lahat na ito, kundi dahil din sa tulong ng mga bata, lalo na ang dalawang paslit. Isang malaking pagkatalo ito ng gobyerno dahil ang kuta ng islang ito ang isa sa kanilang pinakamalaking base sa buong rehiyon. Agad na inutusan nitong si Lolo Simeon sina Mandil na kunin na ang kanilang mga barko na nandoon sa laot at dalhin ang mga ito dito sa Pangpang. Pagkatapos bumalik ang mga ito doon sa kalooban ng base para tingnan ang sitwasyon. Lumapit ito kina Binjo, Aroma at Samael. Inutusan din ito sina Akiko na kunin na din sina Marta at Tata Agustin na nandoon sa kakahuyan para mailagay sa maayos na silid ang kaibigan ng matanda. Ilang sandali pa, pinulong na ng mga ito ang lahat ng mga sundalo. Wika ng matandang albularyo na si Lolo Simeon. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na mamili. Hindi ito pwersahan, hindi sa pilitan. Unti-unting bumabagsak na ang gobyerno at nalalapit na ang katapusan ng kasamaan ng mga ito. Hinihikayat ko kayong lahat na sumama sa aming laban. Batid kong karamihan sa inyo ay napipilitan lamang na sumunod sa kanilang maling ipinag-uutos at maling prinsipyo. Panahon na para baguhin ang lugar ng Hilaga. Ang mga gustong umalis at ayaw sumama sa amin ay malayang makakaalis sa islang ito at manatili naman ang may mga gusto at may prinsipyo, may pagmamahal sa ating lugar. Pagkatapos may mga umalis naman at pinahatid ang lahat ng mga ito ni Lolo Simeon. Ngunit kakaunti lamang ang mga ito
mas marami pa rin ang mga nagpaiwan na natili at nagpahayag ng kanilang kagustuhan na sumama sa kanila para labanan ang gobyerno ng Hilaga. Napapangiti itong si Lolo Simeon dahil daan-daan ang nagpaiwan na gustong sumama sa kanila. Matapos na malinis nila ang lahat ng mga kalat doon sa paligid ng base at maayos ang lahat ng mga nasisira dahil sa naging bakbakan, muling pinulong ng matandang albularyo ang lahat ng mga kasama, lalo na ang mga bata. Napagkasunduan na nila na itong si Ginoong Mandil na ang mamumuno dito sa isla ng Mohon, kasama ang mga tauhan nito at ang mga sundalong na natili at gustong sumama sa kanilang pakikipaglaban. Kailangan nilang makipag-ugnayan doon kay Pinunong Don Juan sa Isla Verde para protektahan ang mga kalapit na mga isla at atakihin na din ang mga isla na malapit lamang sa kanila na pinamugaran ng mga sundalo. Wika din na matanda doon kay Akiko. Akiko, Benjo, ang pinakamalapit na isla sa islang ito ay ang isla ng Marang, ang tinitirhan ng isa sa mga pinuno. Isa ang islang ito sa mga pinakamasagana pagdating sa mga prutas at mga gulay, at isa sa mga pinagkukunan nila ng supply sa kanilang hukbo. Nandoon din ang dalawang mga general na kabilang doon sa 6 na mga general na sakop nila ni General Duque at kasamahan ng napatay natin kanina na si General Bantog. Kapag makuha natin ang islang ito, sigurado akong lalong manghihina ang kanilang pulsa at magagamit din natin ang isla para sa ating pakikipaglaban. Tulad ng aking sinabi, sagana ang islang ito sa mga pagkain na magagamit natin sa pangmatagalan na pakikipaglaban. Kailangan natin ng malaking supply para sa ating mithiin. Pagkatapos kinausap naman nitong si Lolo Simeon ng sarilinan itong si Akiko, at dito na ibinunyag ng matandang albularyo ang kanyang agam-agam tungkol kay Nanay Candida. Nagtatanong ito tungkol sa tunay na pagkakilanlan ni Nanay Candida para masigurado ng matanda na tama ang kanyang hinala. Nagulat din itong si Akiko tungkol sa mga sinasabi nitong si Lolo Simeon. Ngunit nakita niyang napakaseryoso ng muka ng matanda. Nagtataka man itong si Akiko, ngunit sinabi pa rin ng dalagitang babaylan ang kanyang nalalaman tungkol sa kanyang lula Candida. At dito napapaluha ang matandang albularyo. Tama nga ang kanyang hinala. Ang Nanay Candida na kanyang narinig ay ang lula ng mga batang ito ay ang kanyang dating kaibigan. At dito na din sinabi ni Lolo Simeon ang buong katotohanan tungkol kay Nanay Candida na napawindang sa isipan ng batang si Akiko. Lalo na nang sabihin nitong si Lolo Simeon na nasa lugar ng Hilaga ang kanilang Lolo Ignacio na siyang ama naman doon kay Luis na ama naman nilang magkakapatid. Halos hindi pa makapaniwala itong si Akiko sa kanyang narinig. Wala kasi siyang kaalam-alam na buhay pa pala ang kanyang Lolo Ignacio dahil inilihim ni Nanay Candida ang kwentong ito sa kanila, pati na sa kanilang ama na si Luis, dahil nga nagtaksil itong si Tata Ignacio kay Nanay Candida. At itong si Nanay Candida ang pumatay sa bagong kinakasama nitong si Tata Ignacio. Akala ni Akiko na doon na matatapos ang kanyang pagkagulat, ngunit lalong nawindang ang isipan ng dalagitang babaylan nang sabihin nitong si Lolo Simeon ang tungkol kay General Luna, ang anak ni Tata Ignacio sa pangalawa nitong asawa. Gayon pa man, ama pa rin ito sa ama ng kanilang ama na si Luis, at tiyuhin nila ito.
Nando doon ang general sa isla ng Marang at isa doon sa 2 general na nakapwesto doon sa isla. Napaluha itong si Akiko sa kanyang narinig at natuklasan. Sari-sari ngayon ang kanyang naramdaman. Hindi niya inasahan na mayroon pala silang kamag-anak dito sa isla ng Hilaga at isa pa doon sa mga general ng gobyerno na kalaban nila. Ngunit may ibinigay naman na misyon itong si Lolo Simeon sa kanila bago nila puntahan ang isla ng Marang. Ang pagkakalam kasi dati nitong si Lolo Simeon doon kay Tata Ignacio, tahimik na itong naninirahan sa isla ng Butig. Malapit lamang ito sa isla ng Marang at isla ng Lapas. Kailangan muna nilang hanapin at makausap itong si Tata Ignacio bago sila magpapatuloy sa isla ng Marang. Kailangan na magpakilala ang mga ito doon sa matanda at isasama ito doon sa isla ng Marang para makausap ang anak na general. Natiyuhin naman ng mga bata para kumbinsihin ito na iwanan na ang gobyerno at sumama na sa kanilang pakikibaka. Nang may masmasa naman itong si Akiko, agad na sumang-ayon ito at pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi din agad ni Akiko doon kay Binjo at sa kanilang mga kasamahan ang lahat-lahat na nagiging dahilan para pati itong si Binjo na naman ang sobrang magulat. Ganon din sina Kapitan Jackal, Lucas at ang iba pang mga kasamahan dahil kilala din nitong si Kapitan Jackal ang sinasabing general. Itong si General Luna dahil isa ito sa mga pinakamalakas sa hanay ng gobyerno. Sa araw na iyon, agad nang nagpapaalam na din itong si Lolo Simeon para bumalik na din ito doon sa kanilang isla. Ngunit nangangako ito na maglilibot sa mga isla na nakuha nila para ipagpatuloy ang kanilang nasimulan at dadalawin din sila kung malapit ang kanilang kinaroroonan doon sa isla ng matanda. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpupulong na sina Akiko. Ngayong araw nila gagawin ang pagpunta doon sa isla ng Butig. Ngunit tulad ng babala nitong si Lolo Simeon sa kanila at maging itong si Kapitan Jackal, alam nito ang tungkol sa isla ng Butig na tirahan ng mga aswang na abwak at mga tiktik. Kaya kailangan nilang mag-ingat sa islang iyon. Nagpapaalam na din ang grupo nila ni Akiko doon sa grupo nila ni Ginoong Mandil. Wika naman nitong si Ginoong Mandil na buong humahanga sa mga bata dahil sa kakaibang kalakasan na tangan ng mga ito at sobrang katapangan. Mag-iingat kayo mga bata. Batid kong kayo ang makapagpabago sa lugar na ito. Hanggang sa muli natin ang pagkikita, inaasahan ko ang ating tagumpay. Makalipas pa ang ilang mga minuto, papaalis na din ang grupo nila ni Akiko sakay ng kanilang barko. Kasalukuyan ng papunta ang mga ito doon sa isla ng Butig. Nagkakaroon na ng pagkasabik sina Akiko. Sa pagpunta doon sa isla ng Butig, nasasabik ito na makita ang kanilang Lolo Ignacio at makikilala. At lalong nasasabik ang mga ito na makasama nila ang matanda pagpunta doon sa isla ng Marang. Sa kabilang isla naman, doon sa isla ng Lapas, marami nang nakakausap sina Supremo Pedro kasama sina Tata Ingo na mga mandrigma at mga kalalakihan na gustong sumama sa kanilang grupo. Nakabuo na ng malaking grupo ang mga ito doon sa isla at nagbabalak na ngayon ang mga ito na atakihin ang mga sundalong nakadestino doon sa isla ng Lapas. Napakalakas din ang tensyon sa islang iyon dahil sa mga kumakalaban sa gobyerno, pati ang mga itinatalagang mga namumuno sa bawat bayan doon sa isla. Bumaliktad na ang mga ito at nakipagpulong na sa grupo nila ni Tata Ingo
at Supremo Pedro. Bawat daungan, may mga nakabantay na din na mga kasamahan nila. Samantalang ang mga sundalong nanatili doon sa isla ng Lapas, nakakaramdam na ng pagkaalanganin ang mga ito sa kanilang sitwasyon dahil nga sa kabi-kabilang mga nabalitaan nila tungkol sa gagawing pag-alsa ng mga tao at mga mandirigma doon sa isla. Hindi na din nila kayang hawakan pa ang mga namumuno sa bawat bayan. Hindi na nila kayang pasunurin at makausap ng maayos ang mga ito. Kaya nagpasya na ang lahat ng mga sundalo ng gobyerno na doon na magsama-sama sa isang lugar doon sa pinakamalaking base ng militar. At humihingi na ang mga ito ng tulong galing doon sa kanilang mga kasamang sundalo na nandoon sa kabilang mga isla. Kailangan na nila ng tulong para makalabas na doon sa isla ng Lapas dahil batid nila anumang oras maaring salakayin na sila ng mga nag-rebuilding mga mandirigma doon sa isla ng Lapas. At ngayon, may hinala at may nabalitaan na din ang mga ito tungkol sa mga namumuno sa mga mandirigma doon sa isla. Mayroong pangalang Supremo Pedro at isang matandang dayo na may mga kasamang bata din. Batid nilang peligro na ang kanilang sitwasyon dahil ang mga kalapit na mga isla ay nabalitaan din nilang nag-aalsa na din ang mga taong nandoon at ang mga pirata. Kaya kailangan nila na makaalis agad doon sa isla ng Lapas o maaring puntahan sila ng pulutong na mga militar para tumulong sa kanilang sitwasyon. Kaya ang binabalak ngayon nila ni Supremo Pedro at Tata Ingo, harangin ang bawat mga sundalong magpunta doon sa isla ng Lapas at harangin ang mga pagkain na supply ng mga ito. Ang mga tao naman na naninirahan doon sa isla ng Lapas, inaarmasan na din nila ang mga ito at binabantayan lalo na ang mga kasabwat ng mga sundalo. Kailangan na walang makakatulong sa mga ito. Kailangan nilang paliitin ang mundo ng mga ito. Samantalang naglalakbay na din ang grupo nila ni Akiko. Balik sa dati ang kanilang pangkat. Wala silang kalam-alam tungkol sa isla ng Butig. Wala silang kakilala. Ngunit ayon kay Lolo Simeon, agad nilang mahahanap ang matandang si Tata Ignacio dahil sobrang kilala at tanyag ito doon sa isla. Ayon pa kay Lolo Simeon, malakas bilang isang albularyo itong si Tata Ignacio. At may mga alagad itong mga sigbin at mga aswang. Marami din itong mga natutulungan doon sa isla. Kaya nirespeto ang matanda ng lahat ng mga tao. Kaya nakakasigurado itong si Lolo Simeon kapag nagtanong-tanong ang grupo nila ni Akiko doon sa isla. Agad nadadalhin ang mga ito doon kay Lolo Ignacio. Agad na ituro ng mga ito ang bahay ng matanda. Habang naglalakbay ang mga ito, kinausap na din nitong si Akiko ang kanyang kapatid at ang kanyang pamangkin. Inaabisuhan na niya ito tungkol sa mga sinasabi ni Lolo Simeon sa kanya. Nagulat din ang dalawang mga batang paslit. Ngunit hindi ganon katindi ang nararamdaman ng dalawa tulad ng naramdaman nitong si Akiko dahil nga mga bata pa lamang sina Samael at Aroma. Makalipas naman ang mahigit sa 2 oras na paglalakbay ng mga ito, nakita na nila ang isla ng Butig. Papagabi na sa mga pagkakataon na iyon, kaya kailangan nilang makadaong agad bago ang pag-alis at pagtaliwan ng araw. Wika nitong si Kapitan Jackal, hindi ko pa napuntahan ang isla ng Butig. Iniiwasan din ang islang ito ng karamihan ng mga piratang tulisan dahil nga napuno ito ng iba't ibang uri ng mga aswang. At ang nakakatakot pa sa islang ito, na natili at nagtatago ang isang grupo na kinatatakutan din dito sa lugar ng Hilaga.
ang grupo ng mga kriminal na mga pirata. Ngunit kinabibilangan ito ng malalakas na mga mandirigma at hindi galing ang mga ito dito sa lugar ng Hilaga. Dayo lamang ang mga ito galing doon sa lugar ng Timog. Baka may mga kakilala kayo sa mga ito o nakikilala nyo ang mga hitsura ng mga ito. Hindi imposible na maaaring makakasalamuhan natin ang mga ito doon sa isla at makakalaban. Kaya kailangan natin na paghandaan at mag-iingat din tayo sa lahat ng mga pagkakataon. Habang papalapit ang mga ito doon sa isla ng Butig, napakatahimik ang paligid ng isla. Tanging mga ibon lamang ang nakikita nilang nagsiliparan doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Ngunit doon sa mga dalampasigan, wala silang nasisipat na anumang tao o mga nilalang ang nandoon. Ngunit tulad nga ng bili nitong si Lolo Simeon sa kanila, nagkalat ang mga aswang sa islang ito. Kaya kahit na wala pa silang nakikita o wala silang nararamdaman, kailangan nilang humanda sa lahat ng mga pagkakataon. Habang dumadaong na ang mga ito doon sa isang malapad na pangpang, wala silang nakikitang anumang bangka. Kaya naisip nilang walang ibang katao ang nandarito, walang ibang mga dayo ang nandarito sa isla. Wika nitong si Kapitan Jackal. Ano na ngayon ang pasya mo, Akiko? Kailangan na may maiiwan pa rin dito sa ating barko. Sino ngayon ang isasama mo? Sagot naman agad ng dalagitang babaylan. Ganon pa rin, Kuya Jackal. Kami ng aking kapatid at pamangkin, isasama ko din sina Lina at Kuya Binjo. Kayo na muna ang bahala dito sa ating barko. Mag-iingat kayo, Akiko. At kapag nangangailangan kayo ng tulong, kung sakali man, huwag kayong magdadalawang isip na magpadala agad ng mensahe. Pagkatapos na maidaong nila ng maayos ang kanilang barko at ng kanilang hapunan, agad nang umalis sina Akiko kasama sina Aroma, Samael, Lina at itong si Binjo. Kahit na napakadilim at gabi na sa mga pagkakataon na iyon, naglalakad pa rin at umalis ang mga ito para agad na makahanap ng mapagtanungan. Naiwan naman doon sa barko sina Kapitan Jackal, Lucas, Butan at itong si Marta. At habang patuloy na umuusad ang grupo nila ni Akiko, nakakita sila ng mga ilaw doon sa unahan. Hindi ito kalayuan doon sa pangpang na dinadaungan ng kanilang barko. Maraming mga ilaw at hinala agad ng mga ito. Mga kabahayan ang nandoon sa unahan, kaya wika ng dalagitang babaylan. Mukhang isang maliit na bayan ang nasa unahan, Kuya Binjo, Lina. Kailangan natin na makapasok agad sa loob ng bayan na iyan at makapagtanong. Tara na. Ngunit mag-iingat kayo. Talasan na natin ang ating pakiramdam at kailangan na din natin na maglatag ng mga usal sa bulag. Kakaiba ang aking pakiramdam at hinala sa kagubatan na ating dadaanan ngayon. Pati ang mga batuhan, parang may mga kumikilos at gumagalaw. Tara na, Kuya Binjo. Pagkatapos muling naglalakad ang mga ito, pati itong si Binjo, napansin din niya ang sinasabi nitong si Akiko doon sa malawak na batuhan. Parang may mga gumagalaw at kumikilos nga doon na mga nilalang na hindi pa nila napagtanto kung anong uring nilalang ang mga ito. Dahil galing sa kanilang kinaroroonan, wala pa silang nararamdaman ng mga presensya galing sa mga aswang. Kaya naguguluhan itong si Binjo kung mga aswang ba ang mga ito o mga mababangis na nilalang lamang na naninirahan dito sa isla ng Butig. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang pag-usad. Kasalukuyang sumusuot na ang mga ito doon sa ilang mga puno ng kahoy at mga niyugan. Galing sa kanilang nilalakaran, may mga nakita na din sila na mga nagsiliparan doon
sa itaas ng mga puno ng kahoy at doon sa mga puno ng niyog. Batid agad nila na hindi mga ordinaryong ibon ang mga ito dahil sobrang laki at ngayon galing sa kanilang kinaroroonan nakakaramdam na ang mga ito ng presensya galing sa mga aswang. Kaya nakakatiyak ang mga ito na mga aswang ang nagsiliparan doon sa itaas ng mga puno ng kahoy maging doon sa mga niyugan. Agad na wika nitong si Binjo habang nandoon na ito sa hulihan ng kanilang pila. Nako, mukhang agad na mapapasabak tayo, Akiko, Lina, sa bakbakan ng mga aswang na ito. Dito na ako sa hulihan. Ako na ang bahalang magbabantay sa ating likuran. Samantalang nasa unahan naman ang dalawang mga batang paslit na kasunod, sina Lina at Akiko. Sa mga sandaling iyon, mariin na din na nakikiramdam ang dalawang mga batang paslit at pinagmasdan ang mga nagsiliparan doon sa itaas ng mga puno ng kahoy at mga niyugan. Maraming salamat sa pakikinig mga idol. Ngayon, shoutout tayo sa mga nag-comment sa huling upload natin mga idol. Shoutout kay Rumi Tumaob, Ernesto Escanilla, kay Gisame, Maria Dalimot, Scotty Johnson, salamat sa inyo mga idol. Kay Joe Channel, Gondito Sabillanor Jr., Stella Rosario, kay Henry Tayas, Ricky Mabayo, Rona Villaluz, kay John Subiaga, John Gicano, salamat idol. Kay Maria Felipe, Marshall Felipe, kay Alio Shino, Luisito Maganito, maraming salamat sa inyo mga idol. Marami pang mga hindi nakakaalam na dito natin ina-upload yung aroma mga idol kasi nagka-problema tayo doon sa ating isang channel. So sa muli maraming salamat sa inyo, hanggang sa muli mga idol, mag-iingat po tayong lahat.